pong ito, pag-uusapan po natin ngayon ay isang negosyo na may kaugnayan po sa construction ng mga bahay, ng mga infrastructure, ng mga buildings. Makakasama po natin ngayon mga kababayan, walang iba kundi ang ating bisita. Siya po isa rin pong awardee para sa Second Philippines Finance Business Awards and Outstanding Achievers. Sama po natin ang General Manager ng Jamie Bax BBC Geo Instruments, Mr. Vincent Sim. Mr. Vincent Sim, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, sir. At welcome dito sa KNB News. Okay, well, first of all, tanungin muna kita, how young are you if you don't mind? 37. 37, okay. So, kayo po yung saan po kayo nagtapos? Saan po kayo nag-aaral? Yung college po ba? Mhm. Sa College of St. Benilde. College of St. Benilde. Anong kurso niyo po nun? Business in Export Management. Oh, okay. So talagang yung preparation mo rin is more on business. Yes po. Aha. Okay. Well, tell us about your background, sir. Ang iyong parents po ba from the Philippines? Yes po. Okay. So, ano yung kinalakihan mo, no? Negosyante ba ang iyong mga magulang? Actually, yung mula sa lolo, talagang ano na siya, businessman. Then, sa father, businessman. Siguro, nasa dugo po siguro. Siguro lahi kayong Chinese. Meron po. Meron na. Okay. Yung father mo, no? Well, kami tayong mga Pilipino, no, marami tayo dapat matutunan sa mga kababayan natin na mga Filipino-Chinese, ano, dahil iba yung discipline nila pagdating sa negosyo. So, pag-usapan po natin, Sir Vincent, itong negosyo mo, no, you're very, for me, you're very young. Kailan mo sinimulan yung negosyo mo? Actually, mga 6 years ago. 6 years ago lang? Okay. At maaari mo bang ipaliwanag itong company mo? Ito pong Jamie Bax BBC Geo Instruments. Pag Geo Instruments, ano po ba ibig sabihin nun? Actually, yun sa father ko kasi, yung pangalan ng company niya is sa BBC. So, kinuha ko yung name na BBC, inad ko siya dito sa Geo Instruments. Pero yung talagang pinaka-start kasi ng company is Jamie Box. Doon nag-start siya, we sell toys nung start. Laruan. Laruan po. Okay. Then, later on, nakakita po ako ng opportunity and sinuggest rin ng father ko na i-try ko yung pagbenta ng mga construction na itong mga serving instruments. Kasi since sa construction siya, then nakita ko rin yung potential kasi sa Philippines medyo mahal talaga ang price ng machines. So, tinarget po natin is yung presyong masa. Okay. So, ito yung mga pinapakita po natin ngayon sa monitor, no? Yes Ito po. yung mga survey equipments. Yes po. Ginagamit to sa pagsusukat ng mga properties, ng mga lote. Tama po ba? Tama po. Okay. So, saan niyo po ito in-order? Majority po is sa China. China talaga, no? So, mas mura, mas nakakamura kayo. So, before you started this business, hindi ka ba kinabahan? Hindi ba risky? Kasi, syempre, gagastos ka and meron laging risk na hindi to bumenta. Actually, nag-start ako, sir. Yung wala eh. I mean, Zero. Zero. Yeah. Naalala ko talaga yung start na nag-print ako sa computer ng mga flyers. Then, talagang nag-distribute ako. So, wala talagang benta. As in, ang ginawa ko lang, manual na ikinalat ko. So, binigay sa mga tao. Then, yung first order, kumbaga, ang ginawa ko kasi, sir, nag-create ako ng website. Then, naggawa ng ads. Then, out of a sudden, bilang may nag-inquire. So, from nothing talaga, so parang ang ginawa natin is, ginamit natin yung down payment. Tapos, para mabiling item, then, may benta ko. Okay. So, nagsimula ka, wala ka pang physical store. Wala talaga. Para bang delivery lamang. Yes. Online. Yes po. Okay, maraming story na kagaya mo, no? Sinimulan lang online selling and then eventually nagkaroon na ng physical store. Pero, kamusta? Yung mga early transaction mo,
Ah, Siyempre, lahat naman tayo sa nagsisimula, ang expectation natin dahan-dahan lang yan. Kailan mo na-realize na, ilang months bago mo na-realize na mukhang pumapalo na tong negosyo ko? Mga after 1 month, sir. 1 month lang. Mm-mm. Okay, so naging in demand siya. Naging in demand talaga. Well, pag-usapan natin yung marketing. Bakit siya naging in demand? Anong strategy mo para hanapin yung mga clients o yung talagang potential buyers mo? Kasi 'di ba since yung Philippines kasi is ano pa rin tayo sa stage ng developing, maraming kino-construct pa rin dito eh. Compared sa ibang bansa, mas malaki pang i-develop ng Philippines. So, yun nga yung sabi ko nga, yung ginawa ko nung una is ako mismo manually, for example, pupunta ako sa isang school, pupunta ako sa isang construction company, ibibigay ko talaga yung mismong ads. Okay. Nandun Hindi po ka yung- naman nagpe-present. Usually, pagka tinanong nila, pwede ka ba mag-present? Sige. Okay. So, Pero usually ginagawa ko, pinamimigay ko talaga. okay. So, manual. Talagang inisa-isa mo yung mga pupuntahan, no? Yes po. Wala kang connection na talagang may babagsakan ka ng mga produkto mo. Even though yung, sabi ko nga, yung father ko sa construction, nag-start talaga ako na, yung zero. So, parang hinayaan niya ako. So, yun nga, ang ginawa ko talaga is talagang parang ako mismo yung naganap sa internet, kung itong mga listahan ng kailangang puntahan, then inisa-isa ko po. So, gaano naman, let's say, pag-usapan natin yung ilalabas na pera, no? Kasi yung mga kababayan natin, yan lagi yung question do we have enough funds para magsimula ng negosyo? San galing yung pondo mo at paano ito naging enough? Paano mo ito napalaki? Kinailangan mo bang mag-loan? Yung sabi ko nga sir, nung nagsimula ako, zero talaga. So ginamit ko yung down payment ng kliyente. Then from that one, sa transaction na yun, na-earn na natin, then dun ho nag-start talaga. Parang pinaikot ko lang siya ng pinaikot hanggang lumaki ng lumaki. Well, hindi mo ba kinailangan na mag-loan? Kasi minsan, baka yung hawak mong pera ay hindi enough, tapos may bulk order ka, mas maraming order. Ito sir, ito yung later stages na ng company. Siyempre, para mas for example, merong mga urgent na mga orders, since may mga receivables rin tayo, yun ho, dumaan tayo rin dyan sa loan na yan para mas lalong maka-acquire tayo ng products. Mas malaking bentahan. Yes po. Okay. Ano yung challenges? May point ba na parang gusto mo nang isuko, parang nakachamba ka lang ata sa unang mga sales mo and then biglang in a few months halos bumaba yung benta? Actually, maging honest ako, yes, may dumating rin naman, lalo na yung point ng pandemic. Siyempre, lahat naman apektado, diba? Stop ang construction noon Stop lahat. Okay. So, dumating sa point na, yun nga, na medyo bumaba yung sales. So, siyempre, kung sa moral mismo, nakaka-apekto. Pero, since, yun nga, yung pagiging businessman, yun ang isa sa character trait na talagang tinuro sa akin ng father ko rin, no, na no matter kahit anong situation, hindi ka dapat sumuko. Alright. Well, very well said sa mga taong pinanghihinaan ng loob, ano? Na minsan kasi may trials and tribulation po sa mga negosyo, hindi yung ang nakikita lang natin minsan yung end result, ano? Asensado na yung kumpanya. Pero sa totoo lang, yung process na dinaanan ng mga yan, minsan talagang may umiiyak, nababaon sa utang, gusto na sumuko, pero tinutuloy pa rin. This is may personal question, ano? May mga friends ka ba na nakatulong din sa'yo for additional ideas, additional information, connections? Gaano ka-importante yung mga nakapalibot din na tao sa'yo?
Yes, nakatulong rin naman sila kahit Mhm. papano rin sa business, no? Siyempre kasi nandyan yung word of mouth. Mhm. Pwedeng i-refer sa kakilala. Yung iba naman, siyempre mag-suggest rin sila, mas maganda yata ganito gawin. Siyempre, Mhm. at least nakaka-add rin sa hindi lang friends actually pati employees. Tinatanong ko sila kung anong tingin nilang mas makakabuti sa company. Mhm. Okay. Gaano ka-importante? Kasi may mga nagsasabi sa negosyo daw, the way to go nowadays is online selling. Gaano ka-importante yung savvy ka rin or well-versed ka rin sa paggamit ng internet? Sa ngayon, sa situation ngayon, siyempre, lahat halos nasa media na Mhm. Makikita mo, hindi na tayo yung old-fashioned na yung store lang mismo. Mhm. Yun nga, yung ganitong situation ngayon, talagang pinag-aralan rin Kumbaga dati, hindi rin naman ako masyadong techie Mhm. Kumbaga, talagang inintindi ko kung paano ba ganito mag-post sa ganito, Mhm. ganun-ganun po. Okay, so inaral mo kung paano mo magagamit yung social media. Yes. Okay. Eto. May mga pumapasok ng kababayan tayo sa mga negosyo na hindi naman nila fully nauunawaan yung negosyo, no? Minsan na-impluwensyahan lang, ito magandang negosyo to, pasukin mo, mag-invest ka dito. Doon natatalo, doon nalulugi, no? Gaano ka-importante na nauunawaan mo talaga yung pinasok mong business? In my opinion, sir, mas maganda know your product. Kasi kung ibebenta mo yan nang hindi mo alam, syempre mas mahirapan kang mag-convince ng clients. Mm. Tapos, kung yun nga, sir, kung hindi mo ma-explain to, syempre, mas mahirapan ka, sir, talaga na mahalin yung business mo Mhm. Pag wala ka masyadong alam. Mhm. Well, mahirap magkumbinsi ng client kung yung sarili mong produkto hindi mo naiintindihan. Yes, So, tama po. doon lumalabas yung product knowledge. Yes po. So, in all angles, tatanungin kita sa produkto mo halimbawa, kabisado mo lahat yun. Yes. Saan ko ba magagamit to? Ito ba'y pwede sa Pilipinas? Pwede ba sa klima natin to? Gano'n ba Yes. katatagal to? May warranty ba Yes, to? yes. Something, yung mga questions sa ganyan, yan Yes. yung mga importante sa mga clients. So, talagang bawat produkto na binibenta mo, pinag-aralan mo. Yes, tama po. Okay. Well, sa mga competitors mo, marami rin ba na kagaya ng negosyo mo na nagbebenta rin ng mga survey machineries? Marami po, sir, kami dito sa Philippines, no? Lampas 20 plus rin, no? Oh, 20 plus lang. Yung mga medyo kilala. Okay. Actually, mas matagal na yung iba sa amin Yung iba 50 years na Mhm. So, yun nga, ang sabi ko is nakakita tayo ng potential kasi medyo mataas yung price ng mga competitors. Mhm. So, nag-take advantage tayo dun sa kung paano natin may offer ng mababa sa mga normal na, syempre, mga citizen. Mhm. Well, gusto ko malaman kung paano ka mag-isip, Sir Vincent. So, ang clients mo nito, yung mga nagsasurvey, Yes po. sino ba yung mga gumagamit niyan sa buong Pilipinas? Paano mo sila tinarget? Maraming ways, sir. Pwede yun nga sa media, social media. Then, exhibits. Uma-attend din po kami ng mga exhibits. And minsan kami na rin mismo naghahanap ng mga events or for example, nag-i-inquire kami kung sino ba yung mga nangangailangan. Yung mga construction companies, yun po, tina-target namin. Nagkaroon ka na ba ng client na gobyerno? Like local government units? Yes po. Nahirapan ka po ba? Ano lang, okay naman. I mean, hindi kasi sa government, maraming dinadaanan, like mga procurement. Yes. Preferably, mas gusto mong makipag-deal sa pribadong sektor o sa gobyerno? Wala po tayong pinipili pag sa business. Oh, okay. Hindi, well, I mean, like minsan, may mga reklamo, no? Kapag nakakausap kong mga CEO o company president na katulad mo, na kapag dealing with the government, minsan may it would take time bago mabayaran yung kanilang mga produkto o services. Tama po ba? Tama naman yan.
Pero may patience ka talaga para sa gobyerno. Yes, and follow up lang po. Follow up. Anyway, sa mga kababayan natin na well, I know you're very young. Ano? Are you married? If you don't know. Yes. Okay, married ka na. No? Sa mga young professionals natin, no? Alam naman natin na walang masyadong yumayaman sa pagiging empleyado. And a lot of those employees nangangarap din na makapagsimula ng kanilang negosyo someday. So, in your own experience, anong ma-advise mo sa kanila? Ma-advise ko sa kanila is siguro alamin muna nila kung para ba sa kanila talaga yung pagbi-business or hindi. Kasi minsan, for example, yung iba gusto lang para masabi lang nag-business sila, nagbi-business sila. Mas maganda siguro questionin nila muna yung sarili nila. Yun po. Okay. How about feasibility studies? Well, hindi naman lahat ng nagnegosyo na nagtagumpay. Minsan nakaka-interview ko hindi nakapag-aral ng kolehiyo. Hindi nila na-encounter yung feasibility studies, yung thesis, no? Yung mag-research talaga thoroughly sa isang produkto o sa isang operation sa isang kumpanya. So, paano yun? Kung gusto mo magnegosyo pero wala ka masyadong knowledge. Pag ganun, sir, mas masasuggest ko sa kanila na pwede silang magtanong-tanong sa mga may experience na sa larangan ng business. Tapos, for example, meron silang particular na business na talagang gustong pasukin, pwede nilang pag-aralan, maghanap sila ng kakilala or sino man na nandoon sa field na yon. Ayan tandaan nyo yan, mga kaubayan ang sabi ni Sir Vincent, magtatanong kayo dun sa credible o yung meron ng experience dun sa negosyong gusto nyong pasukin. Yung iba kasi, minsan may makakausap ka, mga nagyayabang lang. Wala naman talagang negosyo na connected dun, ano? At minsan, mali tayo na napagtatanungan o napagkukuhanan ng advice. Well, update lang, sir. Kamusta yung inyong company ngayon? 2024, tapos na tayo sa pandemya. So, kamusta yung takbo niya? So far, so good. Okay. So, in a few years, ano yung pangarap mo sa negosyo mo? Siyempre, mag-expand po siya. Magkaroon ng mga iba pang branches across the Philippines po. Hindi mo inisip kung magmamanufacture ka na rin ng mga ganong klase Kasama ng na rin equipments? po yun, sir. Oh, really? Mag-manufacture ng ganong klase ng equipments? Yung Yes, kumbaga self-produce? mag-create ka ng sariling brand, mga ganun. Okay. Kasi yung iba, ang alam ko, kumukuha ng parts sa abroad, then dito na lang binubuo, tapos lalagyan nila ng sarili nilang brand. Yes. Well, meron din ako nakausap na negosyante before, no? Na kung wala kang maisip na negosyo, umisip ka ng produkto, anything, like tornilyo, plastic cap, or whatever, na medyo mababa yung competition sa market. And then, subukan mong pag-aralan kung ano yun. Tama ba yun? Actually, ang tawag, yes, meron din namang point yun na, for example, maghahanap ka ng isang product na medyo wala ka masyadong competitor. Hindi naman nangangahulugan na, for example, yan nga, isa yan, di ba? Kumbaga, konti yung competitor, mas madali kang umano. Minsan, kahit na marami ka ng competitor, for example, sa case namin, medyo, yung iba matagal na eh. So, kailangan mag-isip ka ng advantage na wala sila. Na unique lang sa'yo. Unique. Unique. No, something new, no? Kahit na marami kayong competitor, basta meron ka ma-inventong unique. Okay na yun. Well, 5 years pa lang itong business mo, sir? Tama. More than 6 years. Okay. More than 6 years. So, sumubo ka na ba sa ibang negosyo before? Honestly, sir, yun nga na-mention ko is yung toys. Toys. So, hindi siya nag-prosper. Tinigil mo siya. Nag-ano naman siya, kumbaga nagkiklik naman, pero syempre mas naano tayo dito sa Mas bumenta to. itong machines. Machine. So, dito ka na nag-focus. Yes. Okay. Pero wala ka namang mga failed businesses na sa pagsisimula mo. Yun nga, actually sir, yun nga, sa toy store, hindi naman siya classified as failed. Kumbaga,
mas na ano ko lang na syempre kung gusto niyo ng mas parang mas higher income or mag-ship ka ng ibang field. Yun po. Okay. So, well, sa ating mga kabayan, I hope makakuha tayo ng pointers kay Sir Vincent about starting a business. Because sa kagaya nila tayo dapat kumuha ng mga inspirasyon dahil kagaya ko, ano ako as in layman ako sa pagnenegosyo. All my life, ako yung naging isang talent, isang empleyado. So, someday, sa inyo, kung kayo po may planong magnegosyo, seryosohin natin yung mga napakinggan po natin yan. Okay, sa ating mga kababayan na baka may interesado, no, saan po matatagpuan? Ano po yung servisyo na ino-offer ninyo? Ano po yung mga products na ito? Ino-offer po namin is mga surveying instruments, laboratory instruments, and measuring instruments. Pwede po kayong bumisita sa office namin sa 939 Banawe Street, 2nd floor, Quezon City po. Ayan. Nakikita po natin ngayon itong JB Box BBC Geo Instruments. Ayan, available po sa Facebook page nila. So, kapag may mga inquiries po, pwede kayong message dito. Yes po. Alright. Again, good luck po sa inyong negosyo at salamat sa lahat ng information na ibinahagi niyo sa amin ngayong gabi. At hopefully, sa pamamagitan ninyo, magkaroon pa ng mas maraming mga Pilipino na asenso na nakakuha ng pointers mula kay Sir Vincent. Again, nakapanin po natin ang General Manager ng Jamie Box BBC Geo Instruments, Mr. Vincent Sim. Maraming salamat at God bless po sa inyo. Yes, and thank you rin po sa The Visual Corporation and sa Philippines Finest for awarding our company as the most outstanding and affordable surveying instrument supplier in the whole Philippines. Ayan. Congratulations po. At Thank you po, sir. kailan to magaganap itong awarding ceremony? In September po. September. I'll see you there kasi one of the awardees din ako. Congratulations sa atin. Thanks rin po. Congrats din, sir. Okay, again, nakaparin po natin, General Manager, Jamie Box, BBCG Instruments, Mr. Vincent Sim. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay ngayong gabing ito. God bless, ingat po tayo lagi. Pagpalain ng Panginoon ang bansang Pilipinas. Pagpalain ng Panginoon ang bawat Pilipino. Audrey Guriseta mula sa PTV. Live tayo dito sa may Sword TV. Ito po ang KNB News. Kasama si Sir Janice Steven Jr. at Sir Virgilio Belibestre. Maraming salamat po sa inyong lahat.